si Pedro at ang mga anak ni Zebedeo. At noong nananalangin, sabi ng ating Panginoon, diyan muna kayo. Ang word ng sabi ng Diyos, diyan muna kayo. Pagkatapos manalangin ang ating Panginoon, pagbalik niya, tulog. Ang tatlo. Hello? Sabi ng Diyos, hindi ba kayo makapag panalangin? Hindi ba kayo makapagbigay ng time kahit sa oras? Hindi sinabi ng ating Panginoon, diyan kayo at matulog lang kayo. Kaya nung dumating ang pagsubok, dumating ang trial sa buhay nila, nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pedro, Lord, over my dead body, walang makakapanakit sa iyo. Over my dead body. Kung saan ka, Panginoon, nandoon ako. Kahit kamatayan, sasamahan kita. But, pagkatapos, dumating nga ang pagsubok. Ang nangyari, karipas ng takbo ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At doon, habang iniimbestigahan ang ating Panginoong Jesucristo, 3 times itinatwa ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng babae, hindi ka kasama nun. Sabi niya, hindi ako. Lumakad siya ng munti. Sabi, nakakita na naman siya ng isang babae. Di ba kasama ka noon? Tingnan mo yung pananalita mo. Parehas. May accent na Ilonggo. Paano mo nalaman na ako ay Ilonggo? Bakit mo sinabi na ako ay Ilonggo? Paano mo nalaman na ako ay Ilonggo? Dahil sa aking paglalakad? Hindi magiging sa mga Ilonggo ito. Alam mo na, ito mga Ilongkana ito. Paano na nalaman na siya ay parang pumasok sa pinto ba? Paano nalaman na siya ay Ilonggo? Kasi may tulo kasi mga Ilonggo para yung patanggin yung may A, di ba? Ala, tagalugin na lang natin para maintindihan siguro sa lahat. Paano mo nalaman na ako ay patanggin nyo? Dahil ba sa aking paglalakad? Hindi kasi sa tulo talaga. May accent. Pero, na-deny talaga ni Pedro. Talagang 3 times. Dinilay niya. Sabi pa niya. Talagang katakot-takot niya. Pati sarili niya. Ginamit na niya para mapaniwala na hindi kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit naitatwa niya ang ating Panginoong Jesucristo? Dahil hindi po siya nananalangin sa atin. Sa oras na yun na kung saan nananalangin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kung titingnan natin sa context doon, kapatid, iisa lang, bakit siya ay nakapagsalita, dumating doon sa punto. Kung titingnan natin sa taas, talagang grabe, ipagtatanggol niya ang ating Panginoon. Kamatayan, hindi siya natatakot. Pero nung hinuli ng ating Panginoon, tapos, tumakbo, pumaripas. Hanggang hindi na niya inamin na siya ay kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Wala pong magaling sa isang tao kung ikaw ay kumpiyansa sa buhay kung hindi ka mapanalangin ng tao. Amen. 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 Si Pedro, grabe, ka-power, grabe, kainit sa Panginoon. Pero nung dumating ang trials, dumating ang pagsubok sa kanyang buhay, ultimo buhay niya, parang inalis niya na parang wala siyang Diyos, wala siyang Panginoon, wala hindi niya nakilala ang ating Panginoong Jesucristo na ang daming himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. That time. Amen. Bago tinawag o bago ang ating Panginoong inakusahan, grabe mga kapatid, ang himala. Ang doon na nililis na ating Panginoong Jesucristo, kumaripas ng takbo ay at hindi na niya sinasabi, parang
inaako na sa sarili niya na hindi na kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Grabe po ang ginawa ni Pedro doon sa ating Panginoong Jesucristo. Dinay niya ng 3 times. Kaya nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, 3 bisis po nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. At pagkatapos nung pangalawa, nung pangatlo, si Pedro po ay nag-backslide. Hello? Bakit ko po sinabing nag-backslide? Bumalik siya sa dating buhay niya. Amen. Nanghuli sila ng isda, nangingisda sila. 90 meters ang distance from doon sa kinatayuan ng ating Panginoong Jesucristo, papunta doon sa panahon ng nananagat sila, nanghuli sila ng isda. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga anak, meron ba kayo nakuha niya? Sabi ng mga anak, hindi na nakilala eh. Wala po kaming kuha. Ganun ba? Ilaglag niyo sa bandang kanan. Paghila nila, 153 na malalaking isda. Amen. Kanila. Hallelujah. Rapat natin sila. Bakit? Nag-obey sila sa sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Pagdating nila doon sa baybayin, aba, may niluto na. Kumain tayo. Sabi natin Panginoon Jesucristo. Gulat sila. Sino ba ito? Nung nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo, lumapit si Pedro. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, yes, Lord. Mahal kita. Alagaan mo. Pakarin mo ang ating tuba. When is a metaphor, hindi talaga ito yung sheep. Hindi talaga yung lamb na ito na literal. Ang ibig sabihin nito, tao. Amen? Amen. Dahil naman wala naman talaga tupay na nagkakaroon ng Panginoon. Wala naman talaga. It is a word, a metaphor. Na kung saan ang tinutukoy dito, tao. Ang lamb na yun, ito yung mga baguhan, ito yung mga bago na pinapalagaan, papakainin hanggat lumago ito. At ang sabi ni Pedro, yes, Lord, mahal kita. Kapatid, 3 times. Bakit 3 times? Anong significant nito? 3 times din dininay si Lord. Napansin ninyo? In the 3rd day, he rose again. Napansin ninyo? Bakit? Sa buhay po natin, meron din po tayong 3 bagay bago ikaw nagiging ikaw eh. Amen? Body, soul, spirit. Amen? Ikaw lang nakatayo ngayon, pero 3 ka. Amen? Amen. Kaya 3 times, tinanong ng ating Panginoon, si Pedro, kung mahal ba talaga niya ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, pangatlo, nakita ko habang inaaral ko, habang binabasa ko ito, sabi ko siguro dito, umiiyak na si Pedro. Because that is the time of restoration. Love, grace. Amen? Amen. Hindi pinabayaan ng ating Panginoong Jesucristo na si Pedro bumalik at mananatili sa kanyang pamumuhay at dating buhay. Ganun kamahal ng Diyos ang tao. Kapatid,
Naisip mo na ba ngayon sa iyong kinaalagyan na ikaw nga niya, dyan nakaupo ngayon, mahal ka ng Diyos? Amen. Na kahit ang buhay mo dati, at nangako po tayo sa Panginoon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, gamitin mo ako. And all of a sudden, na-overwhelm po tayo kung anong meron tayo. Minsan nawawala po tayo. Amen? Pero ang Diyos, sinasabi, anak, mahal mo ba ako? Anak, mahal kita. Ang promise ni Pedro ay sundin, gawin ang kalooban ng Panginoon. Hello? Dahil maraming sumusunod, pero hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Si Pedro, pinangako, Lord, gagawin ko. Mga kapatid, minsan, wala pong sabihin natin na super malakas sa Panginoon. Darating talaga ang time na mayroong ups and downs sa buhay po natin. Pero tandaan natin, hindi binibilang ng Diyos kung ilang beses ka na-down, ilang beses ka na-dapa, ilang beses ka na-kasala. Ang tinitingnan ng Diyos sa buhay po natin, ilang beses ka tumayo. Amen. At maglilingkod at magpalit loob sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi tinitingnan ng Diyos na ikaw ay bumagsak, ikaw ay bumalik sa dating mong buhay. Tinitingnan ng Diyos kung ano ang puso mo ngayon sa Panginoon. In spite na napakaraming problema po natin, napakaraming pagsubok sa buhay po natin, ang yan, ang Diyos tapat sa kanyang pangako. I will never leave you. Amen. Nandiyan ang Diyos. Ilan ang mga business po natin sa Pilipinas na papadala tayo ng pera, bumagsak. Nagpapadala po tayo ng pera, parang nawala na. O meron tayo, minsan may mga karamdaman po tayo. Kapatid, hindi yan ang dahilan para tayo ay mawala sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Minsan nangyayari yan. Anghel, pag kinausap ka ng ating Panginoon, anak, mahal mo ba ako? Ano ang isasagot mo? Yes, Lord. Kung mahal mo ako, siyempre sabi natin, yes, Lord. Mahal kita. Yes. Sasabihin ngayon ng Panginoon, sige, sampahin mo ako every 9 o'clock. Can you? Kaya natin gawin. Hindi lang 9 o'clock. Hindi lang 11 o'clock. Hindi lang 1 o'clock. At all time, sambahin natin. Kung sasabihin ng Diyos, anak, gumawa ka, tumulong ka sa gawain po natin doon sa Pilipinas. Kaya natin gawin. Hindi naman magiging katulad ni Pedro na kailangan natin alagaan ang tupa. Dahil hindi po tayo lahat pastor. Hindi po tayo lahat tinawag para magpastor. Pero ang atin pong kailangan, ang duties and responsibilities for it as believers and followers of Jesus Christ, kailangan gawin ang kanyang kalooban at maparangalan siya sa buhay natin. Amen. Hello? Amen. Mahirap po sa buhay po natin. Dito sa lugar ng Hong Kong, napakahirap po talaga. Pero pinagpala kayo ng Diyos na yun. Amen. Ikaw po kayo. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Sa Central po ako naka-duty. Sa worldwide. Sa history kayo po. Dami ko mga nakausap ng mga tao. Pag in-invite mo sa church, walang time. Pero tingnan mo sa Central. Dami na kong pukukukan doon. Hello? Amen. Kaya kayo, mapalag kayo. Nagbigay kayo ng time. Sino yung ngayon na? First time. Bukod kay Brother Ching, yung business partner mo natin sa business. Sino yung mga newcomers? Sino yung mga visitors natin? Wala? Kapatid, pinagpala po tayo ng Diyos. Alam mo po bakit?
Kahit hindi natin sabihin na mahal natin ang Panginoon, kahit hindi natin sabihin sa maraming tao, na Lord, I love you. And yet, nandyan ka. Hindi man lahat makatayo dito para pagpapakin ang salita ng Diyos. Pero kung anong meron ka ngayon, gamitin mo. Yes, I love you, Lord. Sinasabi na natin yan na I love you, Lord. Yes, Lord. Mahal kita. Yes, Lord. Gagawin ko. Dahil mahal kita. Sino ang first love natin? Di ba, Diyos? Back to your first love. Tao, nagbabago. Bumubukas ang itsura. Tumatanda po tayo. Anyet, ang Diyos. Mula nang ikaw ay tinanggap ng ating Panginoon. In spite sa grabing kasalanan po natin, mahal ka ng Diyos. Hindi siya nagbabago sa'yo until now. Kapatid, nagbabago po yung itsura natin. Ang iba, 30 years, 40 years na sa 50 years. Pagdating dito, hindi pa kailangan plansahin ang mga bill po natin. Yung mga pala po natin, pero sa sobrang tagal na natin sa Hong Kong, yung iba ay hinahabol na po ng plancha. Katawan po natin. Amen? Praise God. Hindi kayo ang nakasumpong sa Panginoon. Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. And what is your promise sa ating Panginoon sa mga oras nito? Hallelujah. Gagawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay or hindi. Sasabihin mo sa iba, tulad ni Pedro, tayo, una tayong nakakilala sa Panginoon, grabe ka power natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Halos minuto, oras-oras, araw-araw. Dumating ang pagsubok. Hindi na, praise the Lord. Lord na wala ng praise. Lord na lang. Pero I tell you, brothers and sisters in this place, back to your first love. Yan ang pangako mo sa Panginoon. Lord, Hallelujah. magdilig ko daw sa iyo. Sa anong kaparaanan na sabi ng Panginoon. Kahit natin ako ng Jerusalem. Amen. Mag-i-invite ako dito. Amen. Promise yan sa Panginoon. At ang pangako na yan, pinipressure yan ng ating Panginoon. Binibigyan ng halaga ng ating Panginoon yan. Kahit nag-invite na po tayo ng mga kaibigan natin, kasama natin, kung posible lang, pati yung employer natin, invite natin, tali natin sa gawain ng Panginoon. Yan ang pangako na kung saan sinasabi ng Diyos sa buhay mo ngayon na, anak, nangako ka sa akin na maglingkod ka. Paglingkuran mo ako. Ang specific, hindi mo lahat, pastor. Lahat, pero tayo po lahat, may karapatan na magpahagi ng salita ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot. Cambodia and Thailand, nagigera. Ukraine, Russia, until now, hindi natapos-tapos. Kapatid, hindi na matatapos yan. Ang tanong, ano ang pangako sa Panginoon sa oras nito? Ano ang pangako natin sa Panginoon sa mga oras nito? Mahal ba natin ang pamilya natin? Mahal ba natin ang mga anak natin? Amen. Sasabihin ng Diyos, anak, kumusta ang iyong pamilya? Mahal ba natin yung mister natin? Mahal ba natin yung mga magulang natin? Kapatid, hindi po biro ang Matthew 24. And the promise na sa ating sarili sa Panginoon. Like
Peter. May command ang Diyos. And Peter, ni-restore ng Diyos ang kanyang buhay sa Panginoon. And number one, nag-obey po siya. Pedro. The very important sa ating buhay, yung obedience to humility. Amen? Amen. Dahil kung sumunod po tayo sa Panginoon, dapat mayroon po tayong kababaang loob. Dahil kung wala po ang kababaang loob, kahit ano pong gagawin sa buhay po natin, nagiging tao tayo, parang naglalakad na walang ulo. Hello? Nakakita na ba kayo na walang ulo naglalakad na tao? Takbo ka na. Na ibig sabihin, wala ka pong direksyon. Kapatid, ang kababaan ng loob, walang mawawala po sa atin. Hallelujah. Hindi porket tayo ay humingi ng tawad doon sa mga taong nagkasala sa atin, inamin natin na tayo po ay nagkasala. No. Humingi tayo ng tawad kahit sila may kasalanan dahil ayaw natin na mawala ang presensya ng Diyos sa puso natin. Amen. Amen. Dahil kung puro po, galing lang na sa puso at isipan natin, kapatid, yan din po ang magdadala para mapahamak ka. Believe me. Sabi ng Diyos, sino yung magpapakumbaba? Siyang itinataas. Wow. Kaya napakabuti na ating Panginoon. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, hindi pa ba tayo, hindi pa ba sapat na meron tayo ngayon? Na kung anong meron tayo sa buhay ngayon? Hindi pa ba sapat para yung pangako natin sa Panginoon, gagawin natin at susundin natin ang kalooban ng Diyos? Kapatid, si Peter, hanggang kamatayan, naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. You know why? Na-restore siya ng Diyos. Sumunod siya at pinanghawakan niya ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Kapatid, sa mga oras nito, ano ang pinanghawakan mo? Napangako ng Diyos sa buhay mo. At nangako ka sa Panginoon na patuloy po tayo maglilingkod sa Panginoon. Kahit ano. Tayo pong lahat ay tumayo.